Okay, welcome back ulit mga boss. At unang-una magpapasalamat muna ako sa mga nanood doon sa last upload ko. Maraming salamat. At sa mga bagong subscriber at saka sa mga dati na laging tumatangkilik sa ating mga upload. Maraming salamat at God bless po sa inyo. So ito, may gagawin tayong amplifier na concert. Tingnan natin sa likod. Concert. Ayan, Concert EB602R. So ayan, may serial number pa ata siya. Ang issue nito, sabi ng may-ari, ay hindi daw pantay ang tunog, o kaya parang wala atang tunog yung isang channel, tapos yung mga pihitan sablay na. So magpapalit tayo ng volume, kaya lang ganyan ang itsura ng volume. So titingnan natin kung anong solusyon dyan sa volume na yan. Ayan, tapos itong baba ata, sabi ko kay customer, palitan na natin kasi iuwi ito ng probinsya ni Rush to, kaya hindi na natin mahuhugasan yung board kasi matagal ko na siyang sinabihan nito na kung may balak kang umuwi ng probinsya, ipila na natin para pauwi na kayo, magawa na agad natin, tapos makondisyon biglaan. Gusto na ngayon lang daw ata nagkaroon ng ngayon na din uuwi. Hindi natin yan mahugasan kasi alanganin na kung babasain pa tas papatuyuin. Kailangan natin nun ng at least isang araw na patuyo. So kakalasin natin yan kasi ang nakita ko naman ditong issue niya, as usual, katulad ng iba din nating mga binablog. Ayan, kinakalawang. So marami-rami yan yung papalitan natin na kinalawang na piyesa. Ayan po. So may mga kinalawang na siya. Hindi naman to nabaha, pero alam nyo naman ngayon yung quality ng mga piyesa talagang madali ng kalawangin. So mga boss, paano? Kalasin ko muna to, tapos baka maya magbukas na rin ako ng mga boss, bali nakalas ko na. Ayun, marami palang kinalawang talagang piyesa. Dito mapapansin nyo, ang dami-dami. Di ko lang alam kung kaya ko tong tapusin ngayon. Bahala si customer dito. Sa lahanan niya, ngayon lang siya nagdala. Tagal na namin pinag-usapan to Ngayon niya lang biglaan. So okay pa naman yung capacitor. Yun lang, dahil hindi ko naman ito mahugasan kasi hindi na nga ito kayang patuyuin ng maghapon. Siguro titingnan ko mamaya kasi maaga pa naman. Titingnan ko mamaya kung kaya pa itong hugasan. Pero kung makulimlim ang araw, hindi talaga kaya itong patuyuin. So dito naman mga potentiometer lang. Yan, mga potentiometer. Dito wala naman, mga jumper lang din na kinalawang yung papalitan dyan. Yan. Dito yung volume papalitan natin. Kaya lang may kasama siyang motor. Siguro itong lang pinaka volume. Didiskartehan na lang natin yan. Ilang K ba to? Wala nakalagay. Oborado lang. Didiskartehan na lang siguro natin to para para mapagana natin. Medyo mas matabaho lang talaga dito sa main amp. At saka yun, wabrasin na lang natin yan. Linisin ko muna. Tingnan nyo naman grabe na alikabok ng alikabok ng blower. So linisin ko muna yan, i-brush ko, tapos magsimula tayo mag-repair mamaya. Dito sa sa board niya pala, dito sa may mic section sa katon, may gumalaw na pala nito. Sa tingin ko hindi naman ako naghihinang nito May sumubok na pala dito magpalit ng potentiometer. Saka yan sa mga mic, may mga hinang-hinang na rin. So linisan na lang natin yan. So dito wala pa. Dito wala pa yung hindi pa nagalaw. Tingnan nga natin yung board, sa main board. So halos wala pa naman nagagalaw dito. Yan pa rin yung dati niyang sitwasyon. Kasi kaya ko napansin to kasi bago ko linisan, kakalasin ko na to mga potentiometer. Ito na mga boss, bali nakalas ko na at nilinis ko na rin ang bahagya to. Kung mapapansin nyo, hindi talaga asin pulido pa kalinis kasi hindi naman natin nahugasan. Ano ba to? Ito ata yung niya. So 2014 pa pala to, 9. Posibleng September 2. Ayan yung date ng niya, ng manufacturing. Dito napansin ko, i-zoom ko na lang para makita nyo. Ayan. Malinaw ba? So ayan, mapapansin nyo may mga transistor na kinalawang at halos lahat yan. Ibig sabihin mga boss, itong lahat ng transistor na to ay papalitan natin ng bago.
Tapos yung mga ilang resistor. Diyan, resistor na kinalawang. Dito naman maswerte tayo at wala dito gaano, kaya mapapabilis yung trabaho natin dito. So papalitan ko muna yan, pati dito sa may release section. May kinalawang din dyan, ayan mapapansin nyo naman. Papalitan na natin yan para mamaya pag nag-testing tayo, automatic under na agad. So wala na tayong troubleshooting pa. Ganun lang ka simple. Kung hindi nyo kabisado yung amplifier, mas maganda unang step nyo, tingnan nyo muna. Tingnan nyo muna. Hindi naman putok ang fuse nito, ibig sabihin wala siyang shorted na pyesa at tumutunog yung kabilang channel. So ibig sabihin wala talagang sira dyan, dito lang sa mga pre-drive nya. So papalitan natin lahat ng kinalawang, tapos magtitesting tayo. Doon naman sa harapan yung volume lang at saka mga potentiometer. So ganun lang muna mga boss. Update ko na lang kayo mamaya. Tayo mga boss, malapit nang matapos siguro to. Doon sa mainboard, ayun, ito na yung mga napalitan nating pyesa. Ayan na yung mga transistor, capacitor na ceramic at saka resistor. Dito naman sa harapan, mga potentiometers, nagpalit na tayo ng bago dyan. Wala namang kinalawang na iba pang pyesa dyan. Dito naman jumper lang yung napalitan dyan, yung tatlo na yan kasi kinalawang na. Doon tapos na. Nilinis na rin natin yung circuit board noon, na na rin natin ang tina. Dito na lang tayo sa volume. So ito yung volume nya. Galang ayos natin. Ito yung volume nya. Kung mapapansin nyo, may kasama siyang motor kasi di remote control ata to. So ano ko lang sa inyo, i-demo ko lang na pwede naman to palitan, na hindi na kayo magpalit nitong isang buo. Pwede namang itong volume lang yung papalitan natin kasi nakadikit lang naman dyan. Tapos nakasuksok lang yan doon sa likod, katulad nito. May parang hexagon yan doon na kasama din sa kumokontrol yung motor sa likod. So kakalasin natin yan. So pinakamadaling gawin ko dyan, kung meron kayong flat, pwede nyong dukutin ng flat yan. Alang, kuha ko dito ng flat. Pwede to, pwede nyong dukutin ganon. Ayan yan. Pero ang ginagawa ko, meron akong ganito. Pero hindi to tama. Pero ito yung para sa akin pinakamadali. Hinihiwa ko yan ganyan. Tinutupi ko yan. Yan, ganyan. Yan. Pansin nyo. Ganon din dito sa kabila. Yan. Ganon din dito. Yan. Pag na, kabila naman. So ayan, tapos yan, nakaano lang naman, may lock lang dito yan ihuhugot lang natin to, dahan-dahanin lang natin para hindi matuluyan. Yan. So ayan, nako, naka gear type lang siya. So gagawa natin ng paraan yan. Ito yung tatanggalin. Pinaputol tayo mga boss kasi pinaalam ko muna sa may-ari kung sakaling hindi tayo maging successful dito sa yung papalitan ng motor. Yung sa dito, papalit tayo, ito na lang. Tapos yung connection sa motor mawawala na yun. Kaya playing safe ako para kung sakaling ituloy o hindi. Pinaalam ko muna. So yun, gagawin natin ay kakalasin na muna natin to. Subukan natin tong na to kung diretso. Kung diretso yan, pwede natin kalasin yung doon sa bago, tapos ikabit natin dito mga carbon lang. So ito, kakalasin na natin. Nakaipit lang siya dito sa sila, kung mapapansin nyo, nakasilak lang siya. Tapos may spring siya. Itutulak lang natin to pababa. Tulak lang natin pababa. Tapos huhugutin natin tong yan. Tika lang. Yan, itulak lang natin para matanggal natin tong ayan. Tanggal na yung lock. Tapos sugutin natin to. Ayan. Yung gear spring. Tapos ito,
Try natin kung diretso dito. Try natin hugutin. Ayun. So diretso pala siya dito. Ika lang, mukhang bumara. Tanggalin ko muna itong ano. Kalasin muna natin tong pinakakabitan. Okay, tanggalin natin yung yan. Okay, wala kasi tayong pamalit na isang set at saka alanganin na, hindi na nakakayanin ng oras. So ay pantayin na natin. Okay. So ayan. Kalasin natin tong ano. Ay. Hindi kasya. May barahan pala siya dito. Kalasin natin tong, hirap kalasin ito mga boss ha. Yan. Kalas na. O yan, tanggal na din. So ayan. Natanggal na natin lahat. Kukuha tayo ng ano, ng bago. Ipapalit natin yung buong seat na ganito, tapos idudugtong na lang natin to. Try natin mga boss. Yung mga boss, bali nakatay kanina doon kasi hindi ko napansin, daldal ako na ng daldal na naman. Lobat na naman tong cellphone ko, hindi ko na ikabit yung charger. Naikabit ko na lahat, naikabit ko na yan oh. So ito yung luma niya, yung pinagtanggalan. Okay na sana. Naikabit natin ng maayos. Kaya lang mga boss, sablay kasi yung dito hindi ko napansin, basag na pala oh. Ito yung ano niya eh, ito yung gear na dito para sa motor, tapos kukonekta sana dito para pag umikot nyo, ikot din to, sasabay sana yan yung gear na yan. Ito yun. So dahil sa ano, lumupok na rin pala, wala na, kaya kahit ibalik ko yan doon, wala na rin silbi. Kaya papalitan ko na lang ng ganito siguro. Tapos ipapaliwanag ko kay customer na hindi na pwede yan. So basag na yan. Isang set na ganito dapat ang bibili niya. Sinubukan naman nating i-repair. Hindi ko lang napansin na basag na pala yan. Okay mga boss, kausapin ko mga boss. Bali, ganun na nga lang ang nangyari. Yung volume niya, hindi na siya motorized. Kumbaga wala na siyang motor para doon sa remote. Naikabit na natin pala, pero hindi pa na natin pinafinalize yan kasi baka mamaya may sablay pa o may depekto pa. Hindi muna natin pero ayusin pa natin yung wiring yan. Naisalpa ko lang, tapos hindi pa rin yan nakapang nuts yung mga pitan. Ang kaibahan lang nito mga boss, nang wala ng motor, syempre pag ginamitan ng mayari ng remote, hindi na to gagalaw yung volume. Manual na talaga siya, hindi na siya di remote, so wala na yung pero pwede naman yan. Nakalimutan ko, babalutan ko din pala uli yan ulitin ko yan mamaya. Testing muna natin. So ayan. Teka lang, may speaker na ba ako? Ito pala. Kabitan natin ng speaker muna. Yan. Yung jack natin, ito na rin nakakabit na. So ayan. Saan ba tayo nakalagay? CD-BCD. So nakalagay tayo ngayon sa ilawan na natin. Yan, pihit natin sa CD-BCD. Ayan, try natin yung volume. Yan, okay na.
Okay na mga boss, kick natin yung kabilang ano, linya. Lipat natin. Yan. Try natin kung under. Ayan, okay. Hello. Okay. Ikaw. Hello. Yan, okay na. So mga boss, bali hindi naman totally 100% na success yung ginawa natin, pero sa tunog naman ay 100% na okay, balik sa dati yung tunog niya. Left and right gumagana, yung microphone gumagana, mga tone control gumagana na rin, mga pihitan okay na rin. Dito lang tayo hindi naging eksakto sa volume, pero sa audio hindi naman naapektuhan yan kung wala ng motor. Doon lang yan sa remote, kumbaga manual lang talaga. So mga boss, ipa-finalize ko na lang to, tapos pa-finalize ko na lang yung yung mga tornilyo, wala pang screw yan. Yung mga itatali na lang natin, kikable tie natin yan. So successful na. Hanggang dito na lang siguro yung vlog natin, at maraming salamat. Sana may nakuha naman kayong ideya o kaya na libang kayo sa ginawa kong video. Kaya uli, salamat mga boss, at God bless sa ating lahat. Kita-kita tayo sa susunod kong video at sa susunod kong vlog. Maraming salamat, at huwag kalimutan mag-subscribe, like and share. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat. God bless po.